Okay, Filipinos, in my opinion, needs good examples, good role models. So hindi ka pwedeng maging social media content creator o social media star kung hindi ka magiging magandang halimbawa. Baliwala lahat ng kabataang pinag-aral mo. Pinag-aaral mo yung mga kabataan na yan. Namimigay ka ng ng biyaya o ng ayuda o ng grasya, whether in kind or cash. Baliwala lahat yan. The best gift that you can give to fellow Filipinos, especially to young Filipinos, is being a good example. Kasi ano yun karamihan, alam natin maraming mahirap na Pilipino dito sa Pilipinas. At dahil sa mahirap ang buhay nila, hindi sila makakuha ng magandang example sa kanilang mga magulang o kamag-anak. So kanino sila kukuha ng example? Siyempre sa mga nakikita nila sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram. Diba? Kaya nga yung mga celebrities natin, yung mga politicians natin, yan ang dapat role models. Diba? Yan ang role models. Although wala namang taong perfecto, but at least, you are morally correct. Or morally upright. Nagkakamali ka, pero at least morally upright ka. Say for instance, hindi ka nakikiapid, hindi ka nagnanakaw, hindi ka pumapatay, hindi ka sinungaling, di ba? Karamihan sa social media ngayon, may isyong ganun, nakikiapid, sinungaling, di ba? So, kasi hodang sabihin ng mga mosang o ng mga marites, ng mga mga showbiz columnist na marami kang tinutulungan na hindi mo binobroadcast. Sige, tama naman yun yung pagtulong hindi dapat binobroadcast. Pero anong example ang maseset mo sa mga subscribers mo? Anong magandang halimbawa ang maibibigay mo na hindi nila nakikita sa vlog? Lagyan natin ng para hindi na kasi yung pamimigay ng biyaya, pamimigay ng cash, pamimigay ng kung ano yan, maraming kayang gumawa niyan. Even yung mahirap, pwede magbigay ng tulong sa kapwa nila mahirap, kahit na maliit na tulong. Kahit nga konting pera, kung mapapautang mo ng bukal sa kalooban, mabuti na yun. Kung makakatulong ka sa kapwa mo, kahit mahirap ka rin, okay na yun, di ba? Kung nagsishare ka ng biyaya mo, kahit hirap ka rin, okay yun. Anong example lang maibibigay mo? Lalo na, kung ikaw ang nagpapaaral sa isang bata o sa isang kabataan. Nagpapaaral ka, ikaw ang nagbabayad ng matrikula ng isang bata. Kumbaga lumalabas, scholar mo yung mga bata. So, lumalabas, surrogate parent ka. Humahalili ka sa magulang nga in terms of yung pagpapaaral o yung educational providence na tinatawag. Providence ibig sabihin tulong pang edukasyon. So anong example lang maibibigay mo dun sa bata kung ikaw ang nagpaaral? Sinasabi kasi ng mga marites, marami nang pinag-aaral yan, hindi lang binobroadcast. Fine. Pero anong example lang maibibigay mo dun sa bata if you are allegedly involved ka sa isang extramarital issue o involved ka sa isang money scam o involved ka or kung artista ka, hindi ka gusto ng mga katrabaho mo, hindi ka gusto ng direktor, or kung politician ka na nagpapaaral, marami kang babae, no may issue ka ng pangungurakot, ganyan.
Anong example lang maibibigay nyo sa mga kabataan? Samantalang pag panahon ng eleksyon, kala nyo mga anghel kayo. At kayo pa yung nagsasabi na vote wisely. Vote wisely, pero you are as a Filipino, you are not choosing wisely because you are involved. So wag kang magsalita sa ibang tao na vote wisely o choose wisely kung ikaw nga mismo sa sarili mong, sa personal mong buhay, hindi ka makapili ng walang sabit. So anong example lang maibibigay natin sa mga kabataan? Kasi baliwala yung napag-aral mo maraming kabataan. Kasi ang lagi lang natin tinitignan is yung material na bagay na naibigay. Pero yung values, okay, itinuro din ni Lord yun. Kaya siya galit sa mga Pariseo, Saduceo. Kaya siya galit sa mga punong pare. Ano sinabi ng Panginoong Jesucristo dyan? Ano sabi ni Lord dyan? Mga paimbabaw. Yun ang term ni Lord doon, mga paimbabaw. So wag kayong mag-pretend. Mag-record ng video sa YouTube, mag-live sa Facebook, na you're pretending you're this. Marami kang pinag-aral na bata na hindi mo inano, pero in return you are allegedly an adult, a mistress. Allegedly you are a womanizer. Anong magandang example lang maibibigay mo? At saka yung sakit na maidudulot nun sa legal mong asawa. Or kung ikaw yung mistress, isipin mo, anong sakit ang maibibigay? Paano kung sa'yo gawin? Di ba? Paano kung ibalik sa'yo ng tadhana yung ginawa mo sa isang babae na inagawan mo ng asawa? Sample lang yun. Siguro maraming nag-iisip sa atin na kasi naghahanap yan ng father figure. Pero kung naghahanap tayo ng father figure, humanap naman tayo ng single. Kasi there are well-known people na nagkakaroon ng ganyan, naghahanap ng father figure. Ano nangyari? Broken family. Yung mga anak hindi sinusustentuhan. At hindi na rin nakapag-asawa. Kakahanap ng father figure. 'Di ba? Hindi naging legal yung kasal. Because of that. So anong example lang maibibigay natin as celebrities, politicians, and social media creators? Kasama na ako doon. Anong example lang maseset ko? So, yun lang po.